Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong isinulat ng tadhana, isinilang sa isang iglap ng pagkakamali, at itinuloy ng pusong naghahanap ng kasagutan? Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, may bukang liwayway na naghihintay. Sabi nila, may mga pagkakamaling nagiging daan tungo sa tamang landas. Paano kung ang isang gabing nais mong kalimutan ang siya palang simula ng lahat? At ang taong hindi mo sinasadyang makatagpo, ang siyang itinakda para sa'yo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala sa gabi ng pagkalimot, bukang liwayway ng lihim. Nanginginig ang mga kamay ni Tala Liwayway habang hawak ang baso ng alak. Ito na ang pang-apat o pang-lima. Hindi na niya mabilang. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang sakit na gumuguhit sa kanyang dibdib. Isang sugat na sariwang-sariwa pa rin kahit ilang linggo na ang nakalipas. Ipinagpalit sa yaman, bulong niya sa sarili, habang ang imahe ni Datu Lazaro kasama ang bago nitong nobya, isang babaeng mayaman at kilala sa lipunan, ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng pangarap nila, ang mga pangako, ay naglahong parang bula. Sa kalasingan, nagsimulang maghalo ang mga anino sa loob ng diwa ng gabibar. Bawat lalaking nakasuot ng mamahaling damit ay nagiging si Datu sa kanyang paningin. At sa isang sulok, natanaw niya ang isang pamilyar na tindig. Isang lalaking nakatalikod, suot ang isang itim na suit na katulad ng kay Datu. Hindi na siya nag-isip. Tinulak ng alak at ng matinding pagnanais na isumbat ang lahat, tumayo si Tala at naglakad papalapit sa lalaki. Hindi niya napansin ang matalas na panga nito, ang mas matangkad na pangangatawan, o ang aura ng kapangyarihan na bumabalot dito. Sa paningin niya, ito si Datu. Ang kanyang Datu. Datu, garalgal ang boses niya nang hawakan niya ang braso nito. Lumingon ang lalaki. Si Sinag Alon, isang kilalang doktor at bilyonaryo, ay nagulat sa biglaang paglapit ng isang babae. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman na lamang niya ang mga labi ni Tala sa kanyang bibig. Isang halik na puno ng galit, ng pagnanasa, at ng matinding kalungkutan. Isang halik na nagtatanong ng, bakit? Sa pagkabigla ni Sinag at sa kalasingan ni Tala, ang isang gabing iyon ay nauwi sa isang bagay na hindi nila parehong inaasahan. Kinabukasan, ang unang bumati kay Tala ay ang sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng isang hindi pamilyar na silid. Napakapit siya sa kumot na seda at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Ang sakit ng ulo ay walang-wala kumpara sa bigat na biglang bumagsak sa kanyang dibdib nang makita ang mamahaling kwarto ng hotel. Lumingon siya sa kanyang tabi. Isang lalaki ang mahimbing na natutulog, nakatalikod sa kanya. Ngunit hindi ito si Datu. Ang malapad na balikat, ang itim na buhok na bahagyang magulo, lahat ay banyaga sa kanya. Kasabay ng pagkabog ng kanyang dibdib ay ang pagbalik ng mga pirapirasong alaala mula sa nagdaang gabi. Ang paglapit niya sa lalaki, ang halik, ang pagsigaw niya ng pangalan ni Datu. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang gumising sa kanyang diwa. Napahawak siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang hikbi ng kahihiyan. Anong ginawa niya? Ibinigay niya ang sarili sa isang lalaking hindi niya kilala.
Ang pinakaiingatan niyang puri ay nawala sa isang iglap ng pagkakamali. Dahan-dahan siyang bumangon. Pinupulot ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig. Bawat galaw niya ay maingat, takot na magising ang estranghero. Nang maisuot na niya ang kanyang damit, isang bagay ang nahagip ng kanyang mata. Isang maliit na shawl na niregalo sa kanya ni Datu, ang tanging natira sa kanilang relasyon. Sa sobrang pagmamadali, naiwan niya ito sa paanan ng kama. Ngunit hindi na niya binalikan. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang takasan ang gabing ito. Tahimik niyang binuksan ang pinto at walang lingon likod na tumakbo palayo, dala ang isang sikretong babago sa kanyang buhay magpakailanman. Nang magising si Sinag Alon, naramdaman niya agad ang kawalan sa kanyang tabi. Bumangon siya, at tanging ang amoy ng babae sa unan at isang naiwang shawl na kulay abo ang kanyang natagpuan. Wala siyang pangalan, walang numero, tanging ang alaala ng isang babaeng may mga matang puno ng sakit at isang halik na hindi niya malimutan. 5 taon ang lumipas. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa Pag-asa Medical Center, nakatitig si Dr. Sinag Alon sa isang charcoal sketch. Ito ang larawan ng isang babaeng may maamong muka at malungkot na mga mata. Iginuhit batay sa mga pira-pirasong alaala niya mula sa gabing iyon. Sa loob ng 5 taon, hindi nawala sa kanyang isipan ang misteryosong babae. Ang paghahanap ay naging isang obsesyon. Hawak ang larawan, isang pangako ang binitawan niya sa sarili. Hahanapin kita. Bulong niya sa hangin. Kahit nasaan ka man, hahanapin kita. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Para kay Tala ang 5 taon ay sapat na para itayo ang isang pader sa paligid ng kanyang puso at ng kanyang sikreto. Ang dating babaeng sugatan at natatakot ay napalitan na ng isang ina. Isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang 2 anghel. "Mama, bilisan mo! Malilate na kami ni Hangin sa school!" Sigaw ng 5 taong gulang na si Init, habang hila-hila ang laylayan ng uniporme ng ina. Siya ang mas makulit at masigla sa kambal, isang maliit na buhawi ng enerhiya. "Opo, heto na po," natatawang sagot ni Tala, habang isinasara ang kanilang maliit, ngunit maaliwalas na apartment. Sa kabilang banda, si Hangin ay tahimik lang na nagmamasid, hawak ang kanyang paboritong laruang kotse. Siya naman ang kalmado, ang laging nag-iisip, na may mga matang malalim at puno ng pag-usisa. Sila ang kanyang mundo. Ang kanyang bukang liwayway matapos ang madilim na gabi. Sa araw, si Tala ay isang dedikadong public health nurse sa isang community clinic sa Luntiang, Maynila. Ang kanyang mga kamay na minsang nanginginig sa takot ay ngayoy sanay ng mag-alaga, magbigay lunas, at maghatid ng pag-asa sa mga nangangailangan. Dito niya ibinubuhos ang kanyang sarili. Sa pag-asang sa bawat buhay na kanyang natutulungan, unti-unti niyang mapapatawad ang sarili sa isang pagkakamaling pilit niyang itinatago. Ngunit ang takot ay laging nariyan. Isang aninong laging nakabuntot. Bawat makasalubong niyang magagarang sasakyan, bawat mabanggit na pangalan ng kilalang pamilya sa balita, ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Paano kung isang araw ay bumalik ang nakaraan? Paano kung ang ama ng kanyang mga anak ay biglang magpakita? Ang araw na yon ay nagsimula tulad ng karaniwan. Isang malaking medical mission ang idinaraos sa plaza, at si Tala,
kasama ang kanyang mga katrabaho, ay abalang-abala sa pag-aasikaso sa daan-daang pasyente, pawis at pagod. Ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mga labi habang tinutulungan ang isang matandang babae. Maraming salamat sa iyo, Hija. Napakabuti ng iyong mga kamay, sabi ng matanda. Walang anuman po, Nay, sagot ni Tala. Biglang nagkaroon ng komosyon sa kabilang bahagi ng plaza. Nagkakagulo ang mga tao at narinig ni Tala ang bulungan ng kanyang mga kasama. Nandyan na raw ang major sponsor natin. Si Dr. Alon daw yan ng Pag-asa Medical Center. Ang gwapo at ang yaman. Parang isang kidlat na tumama sa buong katauhan ni Tala ang pangalang iyon. Alon. Hindi. Hindi maaari. Nanlamig ang kanyang mga kamay at ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa gitna ng mga tao, natanaw niya ito. Ang lalaki mula sa gabing iyon. Mas mukha itong seryoso at may awtoridad ngayon. Suot ang isang mamahaling polo shirt. Ngunit ang matalas na panga, ang matangkad na tindig, at ang mga matang iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Siya nga. Ang mundo ni Tala ay biglang huminto. Ang ingay ng paligid ay nawala. At tanging ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang magtago. Mabilis siyang tumalikod, nagkunwaring may inaayos sa mga gamit, habang ang kanyang puso ay nagwawala. Nagdasal siya na sana'y hindi siya mapansin. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang paglapit ni Sinag sa kanilang tolda. Kinakamayan ang head doctor ng kanilang klinik. Ang boses nito, malalim at kalmado, ay naghatid ng kilabot sa kanyang buong katawan. Nagpapasalamat ito sa lahat ng volunteers. Si Tala ay nanatiling nakayuko. Ang buhok ay nakatakip sa kanyang mukha. Umaarteng abala. Dama niya ang mga mata ni Sinag na gumagala sa paligid, ngunit hindi ito huminto sa kanya. Isang buntong hininga ng pansamantalang ginhawa ang kanyang pinakawalan nang magpatuloy ito sa paglalakad. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Mama! Mama! Dalawang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Bago pa siya makalingon, dalawang maliliit na katawan ang tumakbo at yumakap sa kanyang mga binti. Sina Init at Hangin, katatapos lang sa kanilang klase, ay sinundo ng kanyang kaibigang si Ligaya. Mama, may star ako! Masayang sabi ni Init. Ipinapakita ang kamay. Mama, gutom na po ako. Mahinang sabi naman ni Hangin. Sa sobrang taranta ni Tala, hindi niya napansin na ang pagtawag ng mga bata ay nakuha ang atensyon ng lalaking pilit niyang iniiwasan. Si Sinag, na akmang aalis na, ay lumingon pabalik. Ang kanyang mga mata ay unang napunta kay Tala, na ngayon ay nakaharap na sa kanya. Bakas ang purong takot sa mukha. May isang kisapmatang pagtataka sa mukha ni Sinag. Isang pamilyaridad na hindi niya mailagay. Ang sketch na itinatago niya sa kanyang pitaka ay biglang pumasok sa kanyang isip. Ngunit ang kanyang atensyon ay mabilis na napunta sa dalawang batang nakakapit sa binti ng babae. Tinitigan niya si Init na may parehong sigla sa mga mata na minsan niyang nakikita sa salamin. Pagkatapos ay si Hangin na may parehong seryosong titig at hugis ng mukha. Parang isang malaking piraso ng palaisipan ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagkakahawig. Imposible, ngunit hindi maikakaila. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang mga kamay ay humigpit sa balikat ng kanyang mga anak.
Ang bawat segundo na nakatitig, sisinag sa kambal ay parang isang walang katapusang paghihirap. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Mula sa simpleng pagtataka, naging matinding pag-uusisa, hanggang sa isang malamig na kislap ng realisasyon na tumusok sa kanyang puso na parang yelo. Ang ngiti sa mukha ni Sinag, na para sa mga tao kanina ay ganap na naglaho. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa dalawang bata, pinag-aaralan ang bawat sulok ng kanilang mga mukha. Ang buhok ni Init na may kaparehong alon sa kanya, ang seryosong panganihangin na tila isang maliit na kopya ng sa kanya. "Tala, sino yan?" Tanong ni Ligaya sa kanyang tabi. Napapansin ang tensyon. Bakit ganyan siya makatingin? Ngunit hindi makasagot si Tala. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga. Ang kanyang isipan ay sumisigaw ng isang salita. "Takbo." "Mama." "Bakit po?" tanong ni Hangin. Nakakaramdam sa takot ng ina. Iyon ang gumising kay Tala mula sa kanyang pagkatulala. Ang kanyang mga anak. Kailangan niyang protektahan ang mga ito. Kailangan niyang ilayo sila dito. Pinilit niyang ngumiti. Isang ngiting nanginginig at pilit. "Wala, anak. Pagod na si Mama. Uwi na tayo, ha?" sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Mabilis niyang hinawakan ang mga kamay ng kambal. Ang isa ay para kay Init. Ang isa ay para kay Hangin. "Ligaya, mauna na kami. Masama ang pakiramdam ko." Paalam niya sa kaibigan. Hindi na hinintay ang sagot nito. Nagsimula siyang maglakad palayo. Hila-hila ang kanyang mga anak. Bawat hakbang ay mabigat. Pakiramdam niya ay nakatitig pa rin sa likod niya ang mga mata ni Sinag-alon. Hindi siya naglakas loob na lumingon. Takot na makumpirma ang kanyang hinala na ang lalaking ito ay hindi na basta-basta bibitaw. Ang anino ng kanyang kahapon ay hindi na isang anino lamang. Ito ay nasa harapan na niya, buhay at humihinga, at nagbabantang kunin ang lahat ng pinakaiingatan niya. Habang nagmamadali silang lumabas sa plaza at nawala sa dami ng tao, naiwan si Sinag-alon na nakatayo roon, hindi gumagalaw. Ang ingay ng medical mission ay tila humina sa kanyang pandinig. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na iisa lang ang posibleng sagot. Ang babae, ang mga bata, ang pagkakahawig, ang 5 taon. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kinuha ang kanyang pitaka. Mula roon, inilabas niya ang lukot ng charcoal sketch. Pinagmasdan niya ang larawan ng babaeng may malungkot na mga mata. At pagkatapos ay tumingin sa direksyon kung saan ito nawala, kasama ang 2 bata. Isang malakas na kutob ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang kutob na mas malakas pa sa anumang ebidensya. Ang paghahanap niya ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito tunay na nagsisimula. Hindi umuwi kaagad si Sinag-alon. Sa halip, nagkulong siya sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa isang madilim na eskinita malayo sa plaza. Ang makina ay patay. Ang tanging ilaw ay mula sa screen ng kanyang telepono kung saan paulit-ulit niyang tinitingnan ang isang larawang palihim niyang kinuha kanina. Ang larawan ng babaeng nurse na may 2 batang kamukhang-kamukha niya. Tala. Iyon ang pangalang narinig niyang isinigaw ng kaibigan nito. Tala. Isang pangalan na kasing ganda ng mga bituin, ngunit ang mga mata nito ay puno ng takot. Takot na para bang nakakita ito ng multo. Ang 5 taong paghahanap sa isang anino
ay biglang nagkaroon ng mukha, ng pangalan, at ng dalawang maliliit na dahilan kung bakit ito nagtago. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ang mga batang iyon, posible ba? Hindi na niya pinalampas ang isa pang segundo. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang pribadong imbestigador. Isang taong matagal na niyang binabayaran para hanapin ang babae sa sketch. Montes, sabi ni Sinag. Ang boses ay malamig at may diin. Ay drop mo lahat ng ginagawa mo. May bago akong lead. Isang solidong lead. Sir, sagot mula sa kabilang linya. Talaliwayway, isa siyang public health nurse sa Luntiang Maynila Community Clinic. Mayroon siyang 2 anak na lalaki. Kambal, 5 taong gulang. Utos ni Sinag. Ang bawat salita ay mabilis at tiyak. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Saan siya nakatira? Sino ang mga kaibigan niya? Ano ang kinakain niya sa almusal? At higit sa lahat, sino ang ama ng mga anak niya? I want a full report on my desk in 24 hours. No excuses. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinihintay ang sagot. Ang paghahanap na dati pinatatakbo ng pag-usisa ay ngayoy pinapatakbo na ng isang matinding pangangailangan. Ang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, gumawa ng hakbang si Sinag. Alam niyang hindi niya maaaring basta-basta lapitan si Tala. Ang takot sa mga mata nito kahapon ay isang malinaw na babala. Kailangan niya ng lehitimong dahilan para mapalapit dito, isang dahilan na hindi nito matatanggihan. Good morning, Dr. Alon. Bati ng head doctor ng Luntiang Maynila Clinic sa telepono. Doctor, sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay propesyonal at kaaya-aya. I was very impressed with your medical mission yesterday. The work you do for the community is invaluable. So impressed, in fact, that the Alon Foundation has decided to become a major benefactor for your clinic. We would like to fund a new pediatric wing. Ang alok ay masyadong maganda para tanggihan at gaya ng inaasahan ni Sinag. Ito ang nagbigay sa kanya ng perpektong dahilan para regular na bumisita sa clinic sa pagkukunwaring sinusuri ang progreso ng proyekto. Sa kanyang unang pagbisita, nakita niya ulit si Tala. Abala ito sa pag-aasikaso ng isang batang pasyente. Nang magtama ang kanilang mga mata, kitang-kita niya ang paninigas ng katawan nito. Pilit itong ngumiti, isang formal na pagbati at mabilis na nagpaalam para pumasok sa isang silid. Sinubukan niyang kausapin ito. Nurse Liwayway, I just want to commend you on your hard work. Salamat po, Doc, sagot nito. Hindi tumitingin ng diretso sa kanya. Excuse me po, may pasyente pa po ako. At muli, naghanap ito ng paraan para umiwas. Ang pag-iwas ni Tala ay lalo lang nagpatibay sa kanyang hinala. Bakit ito natatakot? Kung wala itong itinatago, bakit ito tumatakbo? Ang gabi ring iyon ay nakatakda siyang makipaghapunan sa isang taong hindi niya maaaring iwasan. Si Sikatuna Lazaro, isang makapangyarihang negosyante at matagal ng kaibigan ng kanilang pamilya. Si Sikatuna ay palaging may opinyon sa lahat ng bagay, lalo na sa buhay pag-ibig ni Sinag. Sinag, darling, sabi ni Sikatuna habang itinaas ang kanyang baso ng champagne. Nakarating sa akin ang balita. Ang Alon Foundation nag-sponsor ng isang maliit na klinik. It's sweet, but a bit beneath you, don't you think? It's for a good cause, Sikatuna. Walang ganang sagot ni Sinag.
Ang isip ay nasa report na hinihintay niya mula kay Montes. Ngumiti si Sikatuna, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course, pero sana ang atensyon mo ay nasa mas mahahalagang bagay, tulad ng paghahanap ng tamang asawa. The board is getting anxious. A man of your status needs a wife who complements him. Someone from our world. Hindi isang distraksyon na walang maibibigay kundi sakit ng ulo. Ang kanyang mga salita ay tila may patama. Tinitigan siya ni Sinag. May punto ka ba, Sikatuna? Wala naman, sabi nito, tumatawa ng mahina. Isang paalala lang. Masyadong maraming babae dyan na ang tanging habol ay ang pangalan at pera mo. Maging maingat ka, Sinag. Baka isang araw, magising ka na lang na may bitbit na silang responsibilidad na hindi naman sayo. Kinabukasan, dumating ang report ni Montes. Lahat ng impormasyon ay nandoon. Ang tirahan ni Tala, ang routine niya. Ang katotohanang mag-isa niyang pinalalaki ang kambal. At ang pinakamahalagang detalye, walang sino mang lalaki ang naging bahagi ng buhay niya sa nakalipas na 5 taon. Walang boyfriend. Walang asawa. Walang ama na kinikilala ang mga bata. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruwebang hindi maikakaila. Isang hapon, sadya niyang tinungo ang isang maliit na parke malapit sa klinik. Alam na doon dinadala ni Tala ang mga anak nito pagkatapos ng trabaho. At naroon nga sila. Si Tala. Nakaupo sa isang bench habang sinainit at hangin ay masayang naglalaro sa may damuhan. Dahan-dahan siyang lumapit. Nurse Liwayway, nagkita na naman tayo. Nagulat si Tala, ang muka ay biglang namutla. Mabilis niyang tinawag ang mga anak. Init! Hangin! Halik kayo dito! Uwi na tayo! Ngunit bago pa makalapit ang mga bata, sinadya ni Sinag na matapilok ng bahagya malapit sa kanila at nalaglag ang kanyang mga susi. Nako, pasensya na, sabi niya, habang yumuyuko para kunin ito. Sa maikling sandaling iyon, habang ang atensyon ni Tala ay nasa kanya, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Sa tabi ng bola na pinaglalaruan ni Init, may ilang hibla ng buhok na nalagas. Gamit ang isang mabilis at sanay na kilos, kinuha niya ang mga ito gamit ang isang panyo mula sa kanyang bulsa, kasabay ng pagpulot sa kanyang mga susi. Tumayo siya, ngumiti ng bahagya kay Tala na halatang nag-aalala. Sige, mauna na ako. Naglakad siya palayo. Ang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsada. Ang panyo na may lamang ilang hibla ng buhok ay parang bakal na mabigat. Ang pagkuha nito ay isang paglabag sa tiwala. Isang desperadong hakbang. Ngunit para sa kanya, ito na ang tanging paraan. Pagdating sa kanyang kotse, maingat niyang inilagay ang sample sa isang maliit na plastic na selyado. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang isang contact sa isang pinagkakatiwalaang DNA laboratory. May ipapadala ako sa'yo, sabi niya. Ang boses ay matigas at desidido. I need the results tomorrow. Rush and confidential. Habang minamaneho niya ang sasakyan palayo sa parke, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Handa ba siyang malaman ang sagot? Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng impyerno para kay Tala. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Bawat kakatok sa pinto ay nagpapakabog sa kanyang dibdib.
Ang anino ni Sinag-alon ay nakabantay sa bawat sulok ng kanyang buhay. Isang presensyang hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam. Ang ginawa nitong pagkuha ng buhok ng kanyang mga anak sa parke ay isang malinaw na mensahe. Hindi ito titigil. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang normal na takbo ng buhay para sa kambal. Hinahatid niya sila sa eskwela na may pilit na ngiti, kinukwentuhan sa hapunan na may boses na pinipilit pasiglahin. Ngunit sa gabi, kapag ang mga anak niya ay mahimbing nang natutulog, doon siya binabalot ng kadiliman ng kanyang mga takot. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa klinik para umuwi, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Kailangan nating mag-usap, Tala. Nabitawan ni Tala ang hawak niyang mga papeles. Nandoon si Sinag, nakatayo sa may pintuan ng kanyang maliit na opisina. Wala na ang pagkukunwaring ngiti ng isang benefactor. Ang mga mata niya ay seryoso, malamig, at may bahid ng sakit na hindi maipaliwanag. Hawak niya ang isang brown envelope. Iyon na yon. Alam na ni Tala, automatikong umiling ang kanyang ulo. Isang kilos ng pagtanggi, bago pa man may masabi. Wala tayong dapat pag-usapan, Dr. Alon. Uuwi na ako. Hindi ka aalis hanggat hindi mo ito ipinapaliwanag, sabi ni Sinag. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng pagsara ay tila isang hatol. Inilapag niya ang envelope sa mesa ni Tala. Binuksan ko na. Alam ko na ang resulta. Napaatras si Tala. Ang likod ay tumama sa malamig na pader. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo na akong gawing tanga, Tala. Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Sinag, puno ng pinaghalong galit at pagkadismaya. 99.9 na to match. Sila nga. Sila ang mga anak ko. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Tala. Ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Nagkakamali ka. Hindi sa'yo ang mga anak ko. May iba. Ang pagsisinungaling ay garalgal at mahina. Isang desperadong pagtatangka na iligtas ang sarili. Lumapit si Sinag. Ang mga mata ay nanlilisik. Sino? Sino, Tala? 5 taon kang walang ibang lalaki sa buhay mo. Mag-isa mong pinalaki ang kambal. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasinungalingan mo. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Sigaw ni Tala pabalik. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ang kahihiyan, ang takot, ang 5 taong pag-iisa. Lahat ay sumabog. Isang gabi lang yon. Isang pagkakamali. Paano ko sasabihin sa'yo na ang bunga ng gabibunggo tombstone ng bungang gabing iyon ay dahil sa kalasingan ko? Na ipinagkamalan lang kita sa ibang tao? Ang pag-amin ay nagpatahimik kay Sinag. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Sakit. Kaya itinago mo sila sa akin dahil isa lang akong pagkakamali. Yumuko si Tala. Ang mga hikbi ay umalog sa kanyang balikat. Ang pinakamasakit na parte ay hindi ang pagsigaw ni Sinag. Ito ay ang katahimikan na sumunod. Nang muli siyang magsalita, ang boses nito ay kalmado na, ngunit mas mabigat. Hindi ko sila ilalayo sa'yo, Tala, sabi nito. Ang pangako ay hindi nagbigay ng ginhawa, bagkus ay nagdulot ng mas matinding takot. Pero hindi mo na rin sila mailalayo pa sa akin. Mga anak ko sila. Karapatan kong makilala sila. Karapatan kong maging ama sa kanila. Pagkatapos ng mga salitang iyon,
Tumalikod si Sinag at lumabas ng opisina. Iniwan si Tala na nakasandal sa pader, basang-basa ng luha at nanginginig sa takot. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang tanging nagtulak sa kanya ay ang isiping kailangan niyang makita ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Ligaya. Kumpirmado na Gaya, humahagulgol niyang sabi sa telepono. Alam na niya, kinumpronta niya ako. Kukunin niya ang mga anak ko. Teka, huminahon ka Tala. Anong sabi niya? Sabi niya hindi niya ilalayo ang mga bata. Pero alam ko kung anong ibig sabihin noon. Mayaman siya, Ligaya. Makapangyarihan siya. Anong laban ko sa korte? Sasabihin nilang, hindi ako karapat-dapat na ina dahil itinago ko ang mga anak ko sa kanya. Mawawala sila sa akin. Sinubukan siyang pakalmahin ni Ligaya, ngunit ang laso ng takot ay kumalat na sa buong sistema ni Tala. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkakatotoo. Kinabukasan, pagkatapos ihatid ang mga bata sa eskwela, naglalakad si Tala pabalik sa klinik. Ang isip ay lumilipad. Balisa siya at walang tulog. Nang biglang isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana sa likuran at isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit na may matatalim na mga mata at isang mapanuyang ngiti ang tumitig sa kanya. Si Sika Tuna Lazaro. Nurse Tala Liwayway, tama ba? Tanong ng babae, ang boses ay kasing kinis ng seda, ngunit may lamig ng bakal. Natigilan si Tala. Sino po sila? Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ni Sikatuna. Ang mahalaga ay kung sino ka. At kung ano ang ginagawa mo sa buhay ng isang taong malapit sa akin. Alam ko ang sikreto mo, nurse. Alam ko ang tungkol sa mga anak mo at kay Sinag. Bawa mga di tanmat. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Paano? Isang babala lang. Patuloy ni Sikatuna. Ang ngiti ay nawala at napalitan ng isang malamig na pagbabanta. Layuan mo si Sinag Alon. Hindi ka nababagay sa mundo niya. Bumalik ka sa kung saan ka man nanggaling. Dahil kung hindi, baka isang araw, magising ka na lang na wala na sa'yo ang lahat ng pinakaiingatan mo. Ang galit na naramdaman ni Sinag noong nakaraang gabi ay napalitan ng isang bigat sa kanyang dibdib. Oo, nasaktan siya sa 5 taong paglilihim. Ngunit nang makita niya ang purong takot at kahihiyan sa mga mata ni Tala, isang bagay sa loob niya ang lumambot. Ang babaeng sumigaw sa kanya ay hindi isang sinungaling na may masamang intensyon. Siya ay isang babaeng nasaktan, isang babaeng nag-iisa at natatakot. At sa kabila ng lahat, pinalaki niyang mag-isa ang kanilang mga anak. Hindi niya hahayaan na matapos ang lahat sa ganun. Kinabukasan, hindi siya sa opisina niya sa Pag-asa Medical Center dumiretso. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa maliit na apartment ni Tala. Naghintay siya sa loob ng kanyang kotse sa kabilang kalsada hanggang sa makita niyang lumabas si Tala pagkatapos ihatid ang kambal sa eskwela. Lumabas siya ng sasakyan at tinawag ito. Tala. Natigilan si Tala. Ang katawan ay nanigas na parang isang hayop na handang tumakbo. Hindi ako naparito para makipag-away, mahinahong sabi ni Sinag. Itinaas ang 2 kamay para ipakita na wala siyang masamang hangarin. Nais ko lang linawin ang sinabi ko kagabi. Hindi ko ilalayo sa'yo sina init at hangin. Hinding-hindi. Anong gusto mo? Nanginginig ang boses ni Tala.
Gusto kong maging pamilya, diretsong sagot ni Sinag. Alam kong imposible pakinggan ngayon. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa gabing iyon at mas malaki ang pagkukulang ko sa 5 taon na wala ako. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon tala. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga bata. Ang sinseridad sa boses ni Sinag ang nagpabagsak sa depensa ni Tala. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Hindi mo naiintindihan, bulong niya. Ang gabing iyon, hindi lang iyon simpleng kalasingan. At doon, sa gilid ng isang maingay na kalsada, nagsimulang ikwento ni Tala ang mga pira-piraso ng kanyang nakaraan. Ikinwento niya ang tungkol kay Datu Lazaro, ang pagmamahal na inakala niyang totoo, ang mga pangarap na kanilang binuo, at ang masakit na pagtataksil na dumurog sa kanyang pagkatao. Kaya ako napunta sa bar na iyon. Pag-amin niya, ang mga luha ay muling dumadaloy. Gusto ko lang makalimot. At ikaw ang napagbuntunan ko ng lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko para sa kanya. Patawad. Habang nakikinig si Sinag, ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng galit. Isang galit na hindi para kay Tala, kundi para sa lalaking nagdulot ng ganitong klaseng sakit sa kanya. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang pagtakbo ni Tala ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa kahihiyang dulot ng isang sugat na hindi pa naghihilom. Wala kang dapat ihingi ng tawad, sabi ni Sinag. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Ako ang dapat humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Tala. Ang sandaling iyon ng pag-uusap ay tila isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Pagdating ni Sinag sa ospital, isang tawag mula sa kanyang PR head ang sumalubong sa kanya. Dr. Elon, may problema tayo. May kumakalat na article online. Isang blind item. Pero malinaw na ikaw ang tinutukoy. Mabilis na binuksan ni Sinag ang link na ipinadala sa kanya. Ang headline, "Sino ang misteryosang babae at 2 bunga ng lihim sa buhay ng isang kilalang bilyonaryong doktor?" Kumabog ang kanyang dibdib habang binabasa ang bawat salita. Mga pahiwatig tungkol sa isang commoner, isang single mother, at mga batang bigla na lang sumulpot. Walang pangalan. Pero ang mga detalye ay sapat na para sirain ang tahimik na buhay na pinipilit itayo ni Tala. Iisa lang ang nasa isip niya. Si Katuna. Kinuyom niya ang kanyang kamao at tinawagan ito. Anong ginagawa mo, si Katuna? Sinag, darling. Napatawag ka? Sagot nito, ang boses ay puno ng pagkukunwaring inosente. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Alam kong ikaw ang may pakana ng blind item. Itigil mo ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni si Katuna. Pero kung ako sa'yo, iingatan ko ang reputasyon ko. Mahirap na baka may mga oportunistang bigla na lang lumitaw. Pagkatapos ng tawag, lalo lang siyang nakaramdam ng pag-aalala para kay Tala. Ang katahimikan na pinakaiingatan nito ay binasag na. At ang pinakamasamang bahagi ay parating pa lang. Isang hapon, habang papunta siya sa klinik para dalhan ng merienda ang kambal, natanaw niya mula sa malayo ang isang lalaking pamilyar. Ang tindig na kausap si Tala sa labas. Si Tala ay halatang hindi komportable. Umaatras sa bawat paghakbang ng lalaki palapit. Nang mas makalapit si Sinag, nakilala niya ito mula sa mga lumang litrato sa social media. Si Datu Lazaro. Tala, please, mag-usap tayo.
Narinig niyang sabi ni Datu, sinusubukang abutin ang kamay ni Tala. Nagkamali ako. 5 taon kitang hinanap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na, Datu. Tapos na tayo. Mariing sabi ni Tala, kahit bakas ang panginginig sa kanyang boses. Akmang lalapit na si Sinag para mamagitan nang biglang tumunog ang telepono ni Tala. Tiningnan niya ito at ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at napaatras siya na parang nakakita ng ahas. Tala, anong problema? Tanong ni Sinag. Mabilis na lumapit at hinawakan ang braso nito para suportahan. Hindi ito makapagsalita. Nanginginig nitong iniabot sa kanya ang telepono. Sa screen, isang lumang litrato. Siya at si Datu noong masaya pa sila. At sa ilalim nito, isang text message mula sa isang unknown number. Ang ganda ng pamilya mo ngayon. Sayang kung masisira. 'Di ba? Isang maling galaw mo lang, Tala. At malalaman ng buong mundo kung anong klaseng babae ka talaga. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang hawak ang telepono. Ang imahe ng kanyang masayang nakaraan, kasama si Datu ay tila isang multong bumalik para tuyain siya. Ang pagbabanta ay malinaw. Ang kanyang sikreto, ang kanyang kahihiyan, ay isang bombang hawak ni Sikatuna at Datu, handang pasabugin anumang oras. Anong gusto ninyo? Mahinang tanong ni Tala. Ang mga mata ay napako kay Datu, na ngayon ay may mapagkunwaring pag-aalala sa mukha. Wala akong kinalaman diyan, Tala. Mabilis na tanggi ni Datu. Si Sikatuna, masyado lang siyang protective sa akin. Pero kaya natin itong ayusin. Tayo. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ngunit ang mga salita niya ay walang bigat. Sa likod ng kanyang mga mata, may nakita si Tala na kislap ng tagumpay. Sila ang may kontrol. Umalis ka na, maring sabi ni Sinag. Humahakbang sa pagitan nila ni Tala. Ang katawan ay nagsisilbing panangga. Huwag na huwag ka nang lalapit pa sa kanya. Sa halip na matakot, ngumisi si Datu. Isang ngising puno ng lason. Bago siya tumalikod, bumulong siya sa paraang si Tala lang ang makakarinig. Tandaan mo, Tala, ang gabing iyon sa diwa ng gabi, hindi iyon aksidente. Tinulungan lang kitang makalimot ng kaunti. Isang dagdag na shot sa inumin mo. Kasalanan ko rin kung bakit ka naghanap ng iba. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Hindi lang siya nagkamali, siya ay nilinlang. Ang pundasyon ng kanyang pinakamalaking kahihiyan ay gumuho at napalitan ng isang mas madilim na katotohanan. Siya ay naging biktima. Ang pag-aming iyon ang tuluyang dumurog sa anumang natitirang lakas sa loob ni Tala. Nang makaalis si Datu, bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang presensya ni Sinag sa kanyang tabi ay hindi na nagbigay ng kapanatagan, kundi ng matinding pagkabalisa. Tala, ako ang bahala dito, sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng galit na para kay Datu. Umiling si Tala. Hindi. Huwag, sabi niya. Dahan-dahang umaatras. Nakikita mo na? Gulo. Dala ko ay gulo. Mula nang dumating ka ulit, lahat ay naging komplikado. Masisira lang ang buhay mo dahil sa amin. Sa mga sumunod na araw, itinayo ni Tala ang isang pader na mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Hindi na niya sinasagot ang mga tawag ni Sinag. Kapag bumibisita ito sa klinik, nagkukulong siya sa kanyang opisina o naghahanap ng dahilan
para lumabas. Ang bawat kilos niya ay sumisigaw ng isang mensahe. Layuan mo ako. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita ni Sikatuna. Hindi ka nababagay sa mundo niya. At ngayon, naniniwala na siya. Paano niya ipaglalaban ang isang relasyon na nagsimula sa isang gabing puno ng panlilinlang? Paano niya hahayaang madungisan ang pangalan ni Sinag dahil sa isang nakaraang hindi niya matakasan? Pakiramdam niya ay marumi siya. Isang pagkakamali, isang problema na kailangang iwasan. Isang hapon, pagod at walang gana, nag-overtime si Tala sa klinik. Kailangan niyang tapusin ang mga report. Ngunit ang totoo, iniiwasan niyang umuwi sa isang apartment na pakiramdam niya ay laging binabantayan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Sinag. Umalis ka na please, sabi niya. Hindi man lang tumitingin. Hindi, mariing sagot ni Sinag. Ngunit ang boses niya ay walang galit. Mayroon itong kakaibang emosyon na hindi maipaliwanag ni Tala. May kailangan kang malaman. Isang bagay na dapat ay matagal ko nang nalaman. Naglakad ito palapit sa kanyang mesa at naglabas ng isang bagay mula sa kanyang wallet. Hindi ito ang DNA results. Isa itong luma at medyo lukot na litrato. Isang group picture ng mga nurse at doktor sa isang medical event. Maraming taon na ang nakalipas. Kaninang umaga, dinalaw ko ang mama sa ospital para sa kanyang regular check-up. Pagsisimula ni Sinag, ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng malalim. Naikwento na naman niya ang paborito niyang istorya. Ang tungkol sa araw na inatake siya sa puso sa gitna ng isang abalang palengke. Halos 6 na taon na ang nakalipas. Hindi kumibo si Tala, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Palagi niyang sinasabi na may isang anghel na nagligtas sa kanya. Isang batang nurse na kahit sa gitna ng kaguluhan ay nanatiling kalmado. Kumuha ng aspirin sa isang stall, pinaupo siya ng tama at ginawa ang lahat para manatili siyang buhay hanggang sa dumating ang ambulansya. Hindi namin nakuha ang pangalan ng nurse na iyon. Masyadong magulo. Pero hinding-hindi ko makakalimutan ang pasasalamat ko sa kanya. Ipinatong ni Sinag ang litrato sa mesa. Sa isang sulok ng group picture, may isang batang babae na nakangiti. Isang pamilyar na mukha. Nasa lumang album ito ni Mama, patuloy ni Sinag. Isang souvenir mula sa isang medical conference. Nang makita ko yan kanina, Tala, ikaw pala. Tinitigan ni Tala ang litrato. Siya nga. Mas bata, mas payat, bago pa ang lahat ng sakit. Ang alaala ng araw na yon ay biglang bumalik. Ang matandang babae na nahihirapang huminga. Ang gulat ng mga tao. Ang paggawa niya sa lahat ng natutunan niya para iligtas ito. Napatingala siya kay Sinag. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ka isang pagkakamali, Tala, sabi ni Sinag. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang upuan at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ka gulo. Bago pa man ang gabing iyon, bago ko pa man nalaman na ikaw ang ina ng mga anak ko, iniligtas mo na ang buhay ng nanay ko. Ikaw ay isang milagro sa buhay ng pamilya ko noon pa man. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpaguho sa pader na itinayo ni Tala. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang kahihiyan, ay tila hinugasan ng isang katotohanang hindi niya inaasahan. Hindi siya isang sumpa. Siya
ay isang biyaya. Sa gitna ng kanilang tahimik at emosyonal na sandali, biglang nag-vibrate ang telepono ni Tala sa mesa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Mag-ingat ka sa pag-uwi mamaya. Masyadong madulas ang kalsada kapag biglang umulan. Kasabay noon, narinig nila ang unang patak ng malakas na ulan sa bubong ng klinik na tila isang hudyat. Mabilis itong lumakas at naging isang bugso. At pagkatapos, isang alerto ang lumabas sa telepono ni Sinag. Flash flood warning issued for Luntiang, Maynila. Ang text message, ang biglaang pagbuhos ng ulan, ang flash flood warning. Para kay Sinag, ang tatlong pangyayari ay hindi koinsidensya. Ito ay isang plano, isang malupit at kalkuladong plano. At si Tala ang nasa sentro nito. Hindi, bulong ni Sinag. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Tala. Ang takot na gumuhit sa mukha nito ay hindi na dahil sa nakaraan, kundi dahil sa kasalukuyang panganib. Hindi kita iiwan dito. Ang ulan ay mabilis na naging isang bagyo. Ang tubig mula sa kalapit na ilog ay nagsimulang umapaw sa mga kalsada. Ang dating tahimik na komunidad sa paligid ng klinik ay biglang napuno ng sigawan at ng rumaragasang kulay tsokolateng tubig. Hindi na nag-isip si Sinag. Ang kanyang isipan bilang isang doktor at bilang isang lalaking nagmamahal ay iisa lang ang sinisigaw. Iligtas siya. Dito ka lang, utos niya kay Tala, habang mabilis na kinukuha ang emergency first aid kit mula sa ilalim ng isang mesa. Tatawag ako ng rescue. Ngunit bago pa niya makuha ang kanyang telepono, isang malakas na agos ang sumira sa salaming bintana ng klinik at ang tubig ay marahas na pumasok sa loob. Ang mga gamit ay nagsimulang lumutang. Ang level ng tubig ay tumataas sa bawat segundo. Inag! Sigaw ni Tala. Napakapit sa isang matibay na estante. Walang pag-aalinlangan. Lumusong si Sinag sa mabilis na tumataas na baha. Binaliwalay niya ang panganib sa sarili. Ang tanging nakikita niya ay si Tala. Inabot niya ito. Hinawakan ng mahigpit ang kamay nito at nagsimula silang gumapang palabas, palayo sa gumuguhong istruktura. Paglabas nila, ang eksena ay mas malala pa. Ang buong lugar ay isa ng ilog ng putik at mga inanod na bagay. Nakita ni Sinag si Tala na tumingin sa paligid. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala, hindi para sa sarili, kundi para sa mga kapitbahay na sumisigaw ng tulong. Tulong! Ang anak ko na mo'y, sigaw ng isang babae mula sa bubong ng isang maliit na bahay. Kailangan natin silang tulungan, sabi ni Tala. Akmang lalangoy papunta roon. Tala, hindi. Delikado, pigil ni Sinag. Ngunit ang puso ng isang nurse ay hindi mapipigilan. Hindi ko sila pwedeng iwan. Nakita ni Sinag ang determinasyon sa mga mata nito. Ang parehong determinasyon na nagligtas sa kanyang ina 6 na taon na ang nakalipas. Alam niyang hindi niya ito mapipigilan. Kaya sa halip, pinili niyang samahan ito. Sige, sabi niya, sabay tayo. Magkahawak kamay, sinuong nila ang malakas na agos. Tinulungan nilang makaakyat sa mas mataas na lugar ang ilang mga residente, ginagamit ang kanilang kaalaman sa first aid para tulungan ang mga nasugatan. Si Sinag ay namangha. Sa gitna ng kapahamakan,
Si Tala ay isang ilaw ng pag-asa, isang anghel na walang pakpak. Habang tinutulungan ni Tala ang isang bata na umubo dahil sa nainom na tubig, isang malakas na ugong ang kanilang narinig. Mula sa dilim, isang malaking troso, marahil ay mula sa isang nabuwal na puno sa bundok, ang rumaragasa sa kanilang direksyon. Diretso ito papunta kay Tala. Ang lahat ay nangyari ng sobrang bilis. Walang oras para mag-isip. Walang oras para sumigaw. Tala. Sa isang iglap, ang katawan ni Sinag ay gumalaw ng kusa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Itinulak si Tala palayo sa daraanan ng troso. Napasigaw si Tala nang siya ay bumagsak sa mas ligtas na bahagi ng tubig. Ngunit si Sinag, siya ang sumalo sa buong puwersa. Isang malakas na kalabog ang narinig, kasabay ng pagtama ng troso sa kanyang tagiliran at braso. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang buong katawan. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng madilim na tubig ay ang itsura ng takot at gulat sa mukha ni Tala. Sinag! Ang sigaw ni Tala ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Nakita niya itong lumalangoy papalapit sa kanya. Ang muka ay basang-basa ng ulan at ng luha. Naramdaman niya ang mga kamay nito na humihila sa kanya papunta sa isang poste ng kuryente na nakatayo pa. Sinag, gumising ka! Huwag mo akong iwan! Humahagulgol na sabi ni Tala. Habang sinusuri ang kanyang pinsala, isang malaking hiwa ang nasa kanyang braso at ramdam niya ang sakit sa kanyang mga tadyang. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Tala. Ang boses ay basag. Hinawakan ni Sinag ang pisngi nito. Ang kanyang kamay ay nanginginig, at puno ng putik. Kahit sa gitna ng sakit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil hindi ko kayang mabuhay sa isang mundong wala ka. Hirap niyang sabi, bawat salita ay may kasamang sakit. At ang mga anak natin, kailangan kanila. Pinunit ni Tala ang laylayan ng kanyang damit at mahigpit na itinali sa braso ni Sinag para pigilan ang pagdurugo. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa mukha nito, naghahalong sa tubig ulan. Sa sandaling iyon, lahat ng pader, lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan sa puso ni Tala ay gumuho. Ang lalaking ito ay handang mamatay para sa kanya. Ito ang pag-ibig na hindi niya inaasahan. Isang pag-ibig na isinilang sa pagkakamali, ngunit pinatibay ng sakripisyo. Habang nakakapit sila sa poste, sa gitna ng unos at kaguluhan, tinitigan ni Sinag ang mga mata ni Tala. Ang kanyang hininga ay mabigat at hirap. Tala, bulong niya, pakasalan mo ako. Hindi ito isang tanong na puno ng romansa, kundi isang pakiusap ng isang taong nasa bingit ng panganib. Isang pakiusap na bumuo ng isang pamilyang matagal na nilang dapat binuo. Mahigpit na hinawakan ni Sinag ang kamay ni Tala. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw. Naghihintay ng sagot sa gitna ng rumaragasang baha. Habang sa di kalayuan, isang residente na may hawak na cellphone ang nakuhanan ang kanilang buong tagpo. Ang unang nagising sa ulirat ni Tala ay ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng isang heart monitor. Nakaupo siya sa isang upuan sa tabi ng kama ng ospital. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng lalaking natutulog pa rin. Ang lalaking nagligtas sa kanya.
Maingat niyang hinaplos ang pisngi ni Sinag, na may mga galos at pasa, bali ang 2 tadyang nito at malalim ang sugat sa braso, ngunit ayon sa doktor, milagrong walang tinamaang vital organ. Milagro. O marahil, ito ay tadhana. Dahan-dahang iminulat ni Sinag ang kanyang mga mata. Ang una nitong hinanap ay si Tala. Nang makita siya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng sakit. Hindi panaginip, mahinang bulong nito. Umiling si Tala, ang mga luha ay muling namuo. Hindi, sagot niya. Totoo ako. Totoo lahat. Ang tanong ko, hirap nitong sabi, totoo pa rin ba? Sa halip na sumagot, dahan-dahang yumuko si Tala. At doon, sa loob ng tahimik na kwarto ng ospital, ibinigay niya ang kanyang sagot sa pamamagitan ng isang halik. Isang halik na malayo sa nag-aalab at mag-uulong halik sa bar 5 taon na ang nakalipas. Ito ay isang halik na puno ng pasasalamat, ng paghanga, at ng isang malinaw at hindi na mapipigilang pag-ibig. Oo, bulong niya sa labi nito. Oo, Sinag. Pakakasalan kita. Tapos na akong tumakbo. Ang oo na yon ay hindi lang sagot sa isang alok ng kasal. Ito ay ang kanyang pag-amin sa sarili na karapat-dapat siyang mahalin. Ito ang kanyang pangako na haharapin na niya ang bukas ng walang takot. Ang hindi nila alam, habang sila ay nasa loob ng ospital, ang kanilang kwento ay kumakalat na sa labas na parang apoy. Ang video nakuha ng isang residente, ang pagliligtas ni Sinag kay Tala, ang madramang pag-aalok ng kasal sa gitna ng baha ay naging viral. Ang blind item na gawa-gawa ni si Katuna ay biglang nabura at napalitan ng isang totoong kwento ng kabayanihan at pag-ibig. Tingnan ninyo to, sabi ni Ligaya kinabukasan. Ipinapakita ang kanyang telepono kina Tala at sa nagpapagaling na si Sinag. Ang mga headline, Bilyonaryong Doktor, sinuong ang baha para sa kanyang true love. Ang pag-ibig sa gitna ng trahedya. Isang modern-day fairy tale. Bigla, hindi na sila ang sentro ng isang iskandalo. Sila na ang bida sa isang kwento ng pag-asa. Ito na ang pagkakataon natin, sabi ni Sinag. Tinitingnan si Tala. Para tayo na ang magkwento ng simula hanggang sa dulo. At ginawa nga nila. Pagkalipas ng ilang araw, sa lobby mismo ng Pag-asa Medical Center, humarap sila sa media. Hawak ni Sinag ang kamay ni Tala, habang nasa tabi nila ang kanyang ina at ang kambal na sinainit at hangin, na kanina lang ay mahigpit na yumakap sa kanilang Papa Sinag sa unang pagkakataon. Totoo po ang lahat ng nakita ninyo sa video, panimula ni Sinag. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Ang babaeng katabi ko, si Tala Liwayway, ay hindi lang ang babaeng mahal ko. Siya rin po ang ina ng aking 2 anak. Isang bulungan ang kumalat sa mga reporter. 5 taon kaming pinaglayo ng tadhana at ng mga maling akala, patuloy niya. Ngunit sa panahong iyon, mag-isa niyang pinalaki ng buong pagmamahal ang aming mga anak. At bago pa man ang lahat ng ito, iniligtas na niya ang buhay ng aking ina. Kung mayroon mang hindi karapat-dapat sa kwentong ito, ako iyon. Hindi siya. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mikropono kay Tala. Nanginginig man sa simula, huminga siya ng malalim at tiningnan ang mga kamera ng diretso. Hindi ko po itinatanggi ang nakaraan, sabi niya.
Ngunit hindi ko na rin po ito ikinahihiya dahil ang nakaraang iyon ang nagdala sa akin sa pamilyang ito. At gagawin ko po ang lahat para protektahan sila. Sa isang marangyang opisina sa kabilang bahagi ng Luntiang Maynila, pinanood ni Sikatuna Lazaro ang press conference sa isang malaking screen. Ang kanyang muka ay hindi maipinta. Ang kanyang plano ay nag-backfire sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi niya sila sinira. Ginawa niya silang mga bayani. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa board members, sa mga kasosyo sa negosyo na nagtatanong tungkol sa insidente sa klinik na pinupunduhan niya. Ang kanyang reputasyon ang ngayon ay nadudungisan. Si Datu Lazaro naman ay nagkulong sa kanyang kondo, hindi magawang harapin ang publiko na ngayon ay tinatawag siyang duwag at taksil. Ang kanyang pangalan ay kinaladkad sa putik. Samantala, nagsimula na ang paghahanda para sa kasal. Isang simpleng seremonya ang kanilang pinlano. Ang mahalaga ay ang pagsasama nila bilang isang buong pamilya. Ang pamilya ni Sinag, lalo na ang kanyang ina, ay buong pusong tinanggap si Tala at ang kambal. Para sa kanila, si Tala ay isang bayani noon pa man. Isang gabi, habang abala sina Tala at Sinag sa pagtingin sa mga disenyo para sa kanilang kasal, isang text message ang dumating sa telepono ni Tala mula sa isang hindi pamilyar na numero. Congratulations! Sana maging kasing ganda ng pangarap ninyo ang kasal ninyo. Sayang kung may biglang manggulo. Sa araw ng kanilang kasal, habang nakatayo si Sinag sa harap ng salamin at inaayos ang kanyang bowtie, isang pakiramdam ng katahimikan ang bumalot sa kanya. 5 taon. 5 taon ng paghahanap sa isang multo. 5 taon ng isang tanong na walang sagot. At ngayon, sa loob lang ng ilang minuto, ang lahat ng iyon ay magkakaroon ng katuparan. Papa, Papa, ang ganda ni Mama. Ang pinto ng kanyang silid ay bumukas at pumasok sina init at hangin. Suot ang kanilang maliliit na barong. Si Init ay tumatakbo palapit sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Si Hangin naman ay sumunod ng mas mahinahon. Ngunit kitang-kita rin ang saya sa mukha nito. Talaga ba? Natatawang tanong ni Sinag habang binuhat si Init. Mas maganda pa kaysa sa paborito ninyong ice cream? Opo, sabay nilang sagot. Ngumiti si Sinag. Ito na ang kanyang pamilya. Isang pamilyang binuo ng tadhana sa pinakahindi inaasahang paraan. Nang maglakad si Tala sa aisle, sa saliw ng isang marahang tugtugin, tila huminto ang mundo para kay Sinag. Nakasuot ito ng isang simple, ngunit eleganteng puting bestida. Ang buhok ay nakaayos ng simple, at sa kanyang mga mata, wala na ang bakas ng takot. Ito ay napalitan ng purong pagmamahal at kaligayahan. Sa tabi niya, ang 2 pinakamahalagang lalaki sa buhay niya, ang kanyang mga anak, ay ang nagsilbing ring bearer at coin bearer. Ang seremonya ay taimtim at puno ng emosyon, ngunit alam ni Sinag na hindi pa tapos ang laban. Ang banta na natanggap ni Tala ay nakatatak sa kanyang isipan. Maingat niyang inutusan ang kanyang security team na maging alerto, ngunit hindi niya ipinahalata ang anumang kaba kay Tala. Ito ang araw nila. Walang sino man ang sisira dito. Nang tanungin ng pari ang mga katagang pinakakinatatakutan sa bawat kasal, mayroon bang sino man dito na tumututol sa pag-iisang dibdib na ito? Isang katahimikan ang bumalot sa simbahan. Humigpit ang hawak ni Sinag sa kamay ni Tala.
At gaya ng inaasahan, isang lalaki ang biglang tumayo mula sa likurang bahagi ng simbahan. Ako po! Tumututol po ako! Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Si Tala ay biglang namutla, ang kamay sa loob ng palad ni Sinag ay nagsimulang manlamig. Ang lalaki ay mukhang ordinaryo, medyo kinakabahan, ngunit may determinasyon sa boses. Ang babaeng yan, sabi nito, itinuturo si Tala, ay hindi karapat-dapat para kay Dr. Alon. Isa siyang manloloko. Nakita ko siya. Nakita ko siyang kasama pa rin ang dati niyang nobyo, si Mr. Datu Lazaro. Ilang linggo lang ang nakalipas. Ginagamit niya lang si Dr. Alon para sa pera. Ang akusasyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng seremonya. Ang bulungan ay naging mas malakas. Ngunit si Sinag ay hindi natinag. Sa halip na magalit o magpakita ng pagdududa, mas lalo pa niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Tala. Dahan-dahan siyang lumingon dito at sa halip na tanungin ito, binigyan niya ito ng isang tingin na puno ng tiwala at pagmamahal. Isang tingin na nagsasabing, "Ako ang bahala." Humarap siya sa lalaki at sa buong kongregasyon. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat at awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Salamat sa iyong opinyon, panimula niya, direktang nakatingin sa lalaki. Ngunit ang babaeng ito na tinatawag mong manloloko ay ang parehong babae na nagligtas sa buhay ng aking ina. Siya ang babaeng mag-isang pinalaki ang aming mga anak sa loob ng 5 taon. At siya ang babaeng sinuong ko ang baha para iligtas dahil mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay nang wala siya. Lumingon siya sa mga bisita. Kung mayroon mang manloloko dito, iyon ay ang mga taong nagtatago sa dilim at gumagamit ng iba para sirain ang kaligayahan ng may kaligayahan. Ang pagmamahal namin ni Tala ay nasubok na ng panahon, ng kasinungalingan, at kahit ng kamatayan. Ang isang bayarang saksi ay hindi sapat para sirain ito. 2 security personnel ang tahimik na lumapit sa lalaki at dinala ito palabas ng walang gulo. Humarap muli si Sinag sa pari. Maaari na po ba nating ituloy? Nang dumating ang oras ng kanilang mga panata, ang bawat salita ay may mas malalim na kahulugan. Tala, simula ni Sinag. Ang mga mata ay nakatitig lamang sa kanya. Ipinapangako ko, sa harap ng lahat ng naririto, na hindi ko nahahayaang saktan ka pa ng anino ng nakaraan. Ipinapangako kong poprotektahan ka at ang ating mga anak. At higit sa lahat, ipinapangako kong paniniwalaan ka, palagi at walang pag-aalinlangan. Ikaw ang aking bukang liwayway. Mahal kita. Nang si Tala na ang magsalita, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katatagan. Sinag, sabi niya, habang pinupunasan ang isang takas na luha. Tinuruan mo akong maniwala ulit. Ipinakita mo sa akin na hindi ako isang pagkakamali. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Ipinapangako kong mamahalin ka ng buong buo, ng walang takot, at ng walang paglilihim. Tinatanggap kita, hindi lang bilang asawa ko, kundi bilang ama ng aking mga anak at bilang katuparan ng lahat ng aking dasal. Ang halik na nagpatibay sa kanilang sumpaan ay sinalubong ng malakas na palakpakan. Ang plano ni na si Katuna at Datu ay hindi lang nabigo. Ito ay nagsilbi, pangpatunay kung gaano katatag ang kanilang pagmamahalan.
Sa resepsyon, ang saya ay ramdam na ramdam. Ang krisis ay nalagpasan na. Ngunit habang sila ay magkasayaw sa gitna ng bulwagan, isang staff ng hotel ang lumapit kay Tala. "Ma'am, may nag-iwan po nito para sa inyo. Para daw po kay Mrs. Tala Alon." Isang maliit na sobre. Kinuha ito ni Tala. Ang puso ay biglang kumabog. Binuksan niya ito. Sa loob, isang maliit na card lang ang laman. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging isang maikling mensahe na nakasulat sa isang eleganteng sulat kamay. "Hindi pa tapos ang laban, Tala. Ngayon pa lang ako nagsisimula." Ang ngiti sa mukha ni Tala ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng araw na iyon sa simbahan. Para kay Tala, ang isang taon na iyon ay parang isang buong buhay. Isang buhay na malayo sa takot at kahihiyang bumalot sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang umaga sa bahay ng mga Alon ay palaging nagsisimula sa isang masayang kaguluhan. "Papa, si Init po! Inubos yung hotdog ko!" Sumbong ni Hangin, na ngayon ay mas naging madaldal na, habang nakaturo sa kanyang kakambal na may ngiting aso. "Hindi po, Papa. Konti lang," depensa ni Init, habang may ketchup pa sa gilid ng kanyang bibig. Napangiti si Tala habang pinagmamasdan ang eksena mula sa kusina. Si Sinag, na nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, ay tumawa lang at ginulo ang buhok ng 2 bata. Ang dating seryoso at mailap na bilyonaryong doktor ay isa ng mapagmahal na ama na ang pinakamalaking problema sa umaga ay kung sino ang nangubos ng hotdog. Pagkatapos ihatid ni Sinag ang kambal sa eskwela, niyakap niya si Tala mula sa likuran habang ito ay naghuhugas ng mga plato. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. "Masaya ka ba, Mrs. Alon?" Tanong niya, ang hininga ay mainit sa leeg ni Tala. Humarap si Tala at inilagay ang kanyang mga braso sa batok nito. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang asawa, mga matang puno ng pagmamahal at kapanatagan. "Sobra," sagot niya. "Araw-araw nagpapasalamat ako." "Ako rin," sabi ni Sinag. "At mukhang mayroon pa tayong dapat ipagpasalamat." Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Tala at inilagay ito sa sarili nitong tiyan, na may maliit ng umbok na hindi pa masyadong halata. Napangiti si Tala at kasabay ng pag-agos ng masayang luha sa kanyang mga mata, inilagay niya ang sarili niyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Sinag. "Alam ko," bulong niya. "At sa tingin ko, mahilig talaga ang tadhana na magbiro sa atin ng dala-dalawa." Tumawa si Sinag, isang tawang malakas at puno ng purong kaligayahan. Binuhat niya si Tala at inikot-ikot sa gitna ng kanilang sala. Ang kanilang pamilya ay muling lalaki. Ang kanilang pag-ibig ay muling magbubunga. Habang lumilipas ang mga buwan, ang katahimikan at kaligayahan sa kanilang tahanan ay tila isang matibay na pader na hindi na kayang sirain ng anumang anino mula sa nakaraan. Ang banta na natanggap ni Tala noong araw ng kanilang kasal ay hindi na nasundan pa. Isang araw, tinanong niya si Sinag tungkol dito. Anong nangyari kay si Katuna? Hinawakan ni Sinag ang kanyang mga kamay habang sila'y nakaupo sa hardin, pinapanood ang kambal na naglalaro. "Pagkatapos ng kasal natin," panimula niya, "hindi ko na pinalampas pa. Ipinagpatuloy ko ang investigasyon sa aksidente noong araw ng baha. Lumabas ang katotohanan. Ang lalaking nagmamaneho ng truck na humarang sa kalsada at naging sanhi ng traffic jam
Bago ang flash flood ay umamin. Binayaran siya ni Sikatuna para gawin iyon. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Hindi niya intensyong magdulot ng ganoong kalaking trahedya. Patuloy ni Sinag. Ang gusto niya lang ay takutin ka, i-delay ka, para maabutan ka ng ulan at baha. Ngunit ang kalikasan ay may sariling plano. Nang lumabas ang katotohanang iyon, kasama pa ng ilang mga kaso ng corporate fraud na nadiskubre ng mga investigador, bumagsak ang lahat para sa kanya. Ang batas na ang humahabol sa kanya ngayon. Hindi na niya tayo magugulo pa. At si Datu? Nagkibit balikat si Sinag. Nawala. Matapos masira ang reputasyon niya at sa pagbagsak ng kapatid niya. Nawala na lang siyang parang bula. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Mahal ko. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Lumipas pa ang ilang buwan at isang araw ang masayang ingay sa kanilang tahanan ay nadagdagan pa. Isinilang ni Tala ang pangalawa nilang pares ng kambal. Isang malusog na babae at lalaki. Pinangalanan nila silang Laya at Bulan. Kalayaan at buwan. Ang kalayaan mula sa nakaraan at ang buwan na laging kasama ng mga bituin. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, tinipon ni Sinag ang kanyang buong pamilya sa hardin. May kinuha siyang photographer para sa isang family portrait. Ang eksena ay perpektong kaguluhan. Si init at hangin, bilang mga kuya na, ay sinusubukang patawanin ang dalawang sanggol. Si Sinag ay may kargang isang natutulog na si Bulan, habang si Tala naman ay inaayos ang buhok ni Laya, nagising. Okay everyone, look here, sabi ng photographer. Sa isang iglap, nagkatinginan sina Tala at Sinag. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang buong paglalakbay, ang gabi ng pagkalimot, ang bukang liwayway ng lihim, ang mga taon ng paghahanap at pagtatago, ang mga pagsubok, ang sakripisyo, at ang walang hanggang pag-ibig na nagbuklod sa kanila. Tinawag ni Tala ang kambal. Init, hangin, dito sa tabi ni Mama at Papa. Lumapit ang dalawa, yumakap sa kanilang mga magulang. Tumingin silang lahat sa kamera. Sa sandaling iyon, hindi lang sila 6 na tao. Sila ay isang konstelasyon, isang pamilyang binuo ng mga bituin, ng sinag ng araw, ng init at hangin, ng buwan at kalayaan. Sila ay isang testamento na ang pinakamagagandang kwento ng pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan. Minsan, nagsisimula ito sa isang pagkakamali at nagtatapos sa isang walang hanggan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala at Sinag. Isang kwentong magpapatunay na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagsusulat ng ating mga istorya. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple lang po, ngunit napakalalim. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung paano ito nagsimula, kundi sa kung paano ito lumalaban at nagtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Ipinakita sa atin ni Tala at Sinag na kahit ang isang gabing puno ng pagkakamali ay maaaring maging simula ng isang panghabambuhay na pagmamahalan, basta't mayroong pagpapatawad, pagtitiwala, at katapangang harapin ang katotohanan. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay napangiti, napaiyak, at napakilig namin kayo. Ang inyong mga komento at reaksyon ay napakahalaga po sa amin.
Ngayon, kami naman po ang magtatanong. Anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,